Paano nga ba nakarating sa International Criminal Court o ICC ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sino ang nagdala nito? May nagreklamo ba? May gobyerno bang nagsumbong? At bakit sa ibang bansa dinidinig ang isang usaping nangyari sa Pilipinas? At para lang malinaw, ang International Criminal Court ay isang international tribunal na nakabase sa The Hague, Netherlands. Itinatag ito sa ilalim ng Rome Statute para litisin ang pinakamabibigat na krimen tulad ng genocide, crimes against humanity, war crimes at crime of aggression. At ang Pilipinas ay naging miyembro ng ICC noong taong 2011. Ang war on drugs ay nag-ugat noong taong 2016. Inilunsad ni Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga. Libo-libong operasyon ang isinagawa. Ayon sa official police records, mahigit 6,000 ang namatay sa police operations. Ngunit ayon sa human rights groups, mas mataas pa raw ang bilang kung isasama ang vigilante-style killings. Dito nagsimula at umalingaw nga ang panawagan. May pananagutan ba? May sistematikong paglabag ba sa karapatang pantao? Matatandaang miyembro ang Pilipinas ng International Criminal Court mula taong 2011 hanggang taong 2019. Dahil dito, anumang krimeng saklaw ng Rome Statute na umano'y nangyari sa panahong iyon ay maaaring masuri ng ICC ayon sa kanilang jurisdiksyon. Ito ang dahilan kung bakit sa mga dokumento ng ICC, hindi lang taong 2016 hanggang 2019 ang panahon ng pagkapangulo ang tinitingnan kundi pati mga pangyayari sa Davao bago pa ang 2016 kung pasok sa 2011 onward time frame. At bago natin isa-isahin kung sino-sino ang nagsumite ng reklamo o communication sa ICC o ang mga nagsumbong, mahalagang linawin natin. Sa sistema ng International Criminal Court, ang mga unang hakbang ay tinatawag na communications, impormasyon o reklamo na pwedeng isumite ng individual, abogado o grupo. Hindi ito agad kaso. Ang ICC prosecutor magpapasya kung may sapat na basehan para imbestigahan. Narito ang mga pangunahing nagsumbong sa ICC. Ang kauna-unahan sa listahan ay ang abogado ni Edgar Matubato, si Attorney Jude Sabio. Nag-file ng communication o reklamo sa International Criminal Court noong April 24, 2017 na humihiling na imbestigahan at titisin si Rodrigo Duterte at ilang opisyal ng gobyerno dahil sa aligasyon ng crimes against humanities sa war on drugs base sa testimonya ni Matubato at ibang saksi. Isinumite niya ang 77 pages complaint sa ICC prosecutor na may title na The Situation of Mass Murder in the Philippines. Rodrigo Duterte, the mass murderer, na naglalaman ng testimonya mula sa Matubato at iba pang datos. Sa complaint, binanggit niya ang mga hindi lamang si Duterte kundi pati mga senior officials na umano'y sangkot sa mga pagpatay. Ang pangalawang nagsumite sa ICC ay sina Senator Antonio Trillanes IV at Representative Gary Alejano. Inihain nila ang supplemental communication noong June taong 2017 na nag-augment o nagdugtong sa complaint ni Sabio. Layunin nila itong palakasin at dagdagan ng impormasyon ng unang filing, lalong pinagtibay at pinalawak ang mga aligasyon na may crimes against humanity sa anti-drug campaign ni Duterte. Different corroborating evidence on the testimony of Mr. Edgar Matubato, we are faced with a very frightening prospect, that of having a mass murderer as president of the country. I am sure, prior to this inquiry, all of us have heard of rumors about the Davao Death Squad, and that then Mayor Rodrigo Duterte was somehow behind it. But we were able to look the other way because it was convenient for us to do so. All that has changed. We cannot look the other way anymore because now Edgar Matubato is staring us in the face. He has testified that President Duterte, as mayor of Davao City, was the mastermind behind the Davao Death Squad, which was responsible for the killing of more than 1,000 persons from 1998 to 2013. Ang pangatlo ay ang mga human rights lawyers at families of victims, from civil society and mga NGOs.
or non-government organization. May mga karagdagang communications na isinampa sa pagitan ng taong 2017 to 2018 mula sa ibang human rights lawyers at advocacy groups na kumakatuwan sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa mga sources, hindi ito laging nare-report isa-isa sa media, pero pinaniniwalaang may dosenang communications na na-file bilang suporta sa preliminary examination ng ICC. At ang pang-apat ay iba pang individual o grupo na mga mas maliliit o hindi public. Ayon sa ulat, may iba pang submissions na ginawa ng iba pang pribadong abogado o civil society participants bagamat hindi lahat ay na-publicate ng detalyado. Ang ICC ay hindi tumatanggap ng single complainant only. Kahit sino na may impormasyon ng possible international crimes ay pwedeng mag-submit ng communication. Marami sa mga communications ang pinagsama-sama at ginamit ng ICC prosecutor para magsagawa ng preliminary examination noong taong 2018 at kalaunan ay full investigation. Pagkatapos maisumite ang mga communications, ano ang ginawa ng ICC pagkatapos? Noong taong 2018, inihayag ni dating ICC prosecutor Fatou Bensouda ang preliminary examination. At noong taong 2021, pinayagan ng full investigation sa mga aligasyon ng crimes against humanity na may kinalaman sa drug war killing sa panahong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC, taong 2011 hanggang 2019. Hindi isang gobyerno ang nagdala ng kaso. Nagsimula ito sa mga reklamong isinumite ng mga individual, abogado at human rights groups. Ang ICC prosecutor ang nagpasya kung ito ay may sapat na batayan para umusad.